eto pong si Sara Duterte, sinabayan yung panawagan ng kanya mga taga-suporta na magbitiw sa pwesto, eto pong si PBBM. Pero ang ending mga kababayan, after niya sabihin na magbitiw sa pwesto, yung namumuno or yung nakaposisyon na wala sa tamang pag-iisip, binawi din po agad niya yan. Akala ko ba matapang? Bakit binabawi yung mga salitang binibitiwan? Diba? So eto, pakinggan po natin. Vice President Sara Sinigundahan ni Vice President Sara Duterte ang mga nananawagang magbitiw sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa Vice, dapat mag-resign ang isang leader kung hindi maayos ang pag-iisip at hindi kayang mamuno. Kita niya mga kababayan, yung sinabi na dapat mag-resign, magbitaw yung isang leader na wala sa tamang pag-iisip at hindi maayos mamuno. Alam naman natin kung sino ang pinapatamaan niya dyan. Di naman kasi manhin ng mamamayang Pilipino. Hindi naman kasi tayo mga kababayan, uto-uto at tanga katulad nung iba niya mga taga-suporta. Hindi ko nilalahat Hindi tayo ganon. Alam natin kung sino yung pinupunterian niya dyan. Live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline ng balitang yan, si Joey Francisco. Joey, may mga nagrarally pa ba dyan sa ICC? Okay, Cheryl, ang mga kapatid natin o mga supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay narito pa rin ilan sa kanila sa harap mismo nitong penitentiary. Kaya lamang ay nagkaroon nga ng pag-uutos sa mga otoridad dito na imbis na doon mismo sa tapat ay medyo pinatabi na yung ating mga kababayan habang sila nag-aantabay ng mga bumibisita. Hindi kasi uto-uto kasi talaga mga kababayan. Bakit? Kasi alam nyo naman na hindi naman yan katulad ng sa Pilipinas na anytime pwede kayo magsagawa ng rally kung kailan nyo gusto. Ang problema kasi wala namang kaalam-alam ang Netherlands or ang The Hague, Netherlands sa kung ano yung ipinaglalaban ninyo dyan at kung ano yung pinaggagawa ninyo dyan. Kaya nga mga kababayan, sa totoo lang, pumunta lang sila dyan para magkalat Diba? Pumunta lang sila dyan para magkalat. Kasi yung pinaglalaban nila, alam naman ni Vice President Sara Duterte na hanggat hindi lumalabas ang desisyon ng International Criminal Court, malabong maiuwi po nila ang kanilang ama. Kahit mag-rally sila ng paulit-ulit dyan sa The Hague, Netherlands, makakadagdag lang yan sa problema ng kanyang ama. Kasi wala namang kaalam-alam ang gobyerno ng The Hague. Mga kababayan, kung ano ba yung ginagawa nila dyan at kung ano ba yung ipinaglalaban nila dyan. Dito sa penitentiary. Kami naman dito sa media, Cheryl, ay nag-aantabay kay Attorney Nick Kaufman, ang lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lalo't marami siyang, maraming tayo pwede itanong sa kanya tungkol doon sa kaso o doon sa depensa ng kanyang kliyente. Lalo at ito ay naging topic doon sa meet and greet ni Vice President Sara Duterte kahapon. Yan. Pinuno ng mga overseas Filipino workers ang malaking bahagi ng Het Malieveld sa The Netherlands. Para ito sa meet and greet ni Vice President Sara Duterte at pagpapakita na rin ng suporta nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong dito sa International Criminal Court. Nanawagan ng Duterte supporters na mag-resign na si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit ba kailangan resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kaya mo ang mamuno. Bring him home! Bring him home! Ngayon, ano yung pagkakasabi ni Sara Duterte? Bakit ba kailangan mag-resign? Kasi ipinapakita mo sa taong bayan na hindi ka maayos mag-isip at hindi ka maayos mamuno. Sino yung pinapatungkulan dyan? Natural ang presidente kasi nga siniguandahan niya yung panawagan ng mga taga-suporta niya na Marcos resign. Eto mamaya ipapakita ko kung paano kayo ginagawang uto-uto ng mga DD-shit ng inyong taong sinusuportahan. Ayon kay VP Sara, laging ibinibili ng kanyang ama na iuwi na siya sa Pilipinas. Lagi niyang inuulit-ulit talaga, ibalik niyo ako sa Pilipinas. Nako, malabo na. Sinabi ko din sa kanya yon pa. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Junior ka. Nakakahiya. Kaya pala nagtataka ko mga kababayan kung bakit may ingay yung mga dilawan. Kasi kahit pala etong nananahimik
na si Ninoy Aquino Jr., mga kababayan, or etong si Ninoy Aquino Jr., ginamit din ni Sara Duterte para makakuha ng simpatsya sa mga kababayang Pilipino natin. Ginamit pa para makapangbudol, mga kababayan, at makakuha ng awa sa mga Pilipino. Biruin nyo, mga kababayan, na nagtataka nga ako yung isang tao na hindi nga natin alam kung ito ba ay bumibisita sa puntod ni Ninoy Aquino Jr., mga kababayan, or kung ito ba ay nagpapakita ng kahit man lang konting pagsuporta dito po kay Ninoy Aquino Jr. Hindi nga natin alam, mga kababayan, kung yan ba ay katulad man lang ng ginawa ni PBBM na personal na nag-alay ng bulaklak sa puntod nitong si Ninoy Aquino para gamitin ng paulit-ulit etong si Ninoy Aquino Jr., mga kababayan. Kahit minsan hindi naman natin nakita na ganyan ang ginawa ni Sara Duterte. Impact pa nga, mga kababayan, napakatindi ng ginawa nila sa mga taga-suporta ni Ninoy Aquino, especially dun sa mga dilawan ng panahon ng kanyang tatay. Kung paano batikusin ng kanyang mga troll, ng kanilang mga troll, yung mga dilawan, mga kababayan. At saka ang pinakamatindi pa dyan, ang pinakamatindi pa po dito, halos malimit gamitin ni Sara Duterte ang pangalan ng mga Aquino para makakuha ng awa at simpatsya sa mga kababayang Pilipino po natin. Mahiya naman kayo sa mga dilawan. 'Di ba? Mahiya naman kayo sa mga taga-suporta ni Ninoy Aquino, sa mga taga-suporta ng mga Aquino. Kasi sa totoo lang, gamit na gamit nyo masyado ang mga Aquino sa mga issue ninyo. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Magdadalawang linggo na. Sabi ni Lotoski Lapis, Magnus, eto sa'yo, hahariak. Eto naman ang sa'yo. Hindi na makakalabas si Digong. Sa ICC detention facility, si dating Pangulong Duterte na sa kinakaharap na crimes against humanity. Happy birthday to you. Saklap, no? Ika-80 kaarawan ng dating Pangulo sa March 28. Kaya Grabe, minsan naiisip ko nga kahit pagtawanan kami ng paulit-ulit ng mga taga-suporta ni Digong, hindi pa rin mayaalis yung katotohanan. Magbe-birthday ka sa loob ng bilangguan. Sakit. siya ng mga supporter ng happy birthday. Duterte! Wish nila na mapalaya na ang dating Pangulo. Punta talaga kami extra dito. Yeah, kahit bukas may trabaho kami, late na kami makauwi ng bahay. Pero support talaga Duterte. Sa birthday niya, babalik pa kayo? Of course, babalik kami sa birthday niya talaga. Pero ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, malabong makauwi ang dating Pangulo. No interim release has been granted by the court for any of those accused of these crimes. So, from my point of view, there is zero probability that Sara Duterte or the Duterte camp could bring home Duterte by May 2025. Kasi sa totoo lang, mga kababayan, mabigat talaga. Mabigat po talaga ang kasong kakaharapin ni dating Pangulong Duterte. Kaya nga kailangan nila ng mga bigating abogado. Kasi pag si Harry Roque hindi talaga kakayanin, mga kababayan, talagang game over na nga. Ika nga, mga kababayan. Yung mga hindi naniniwala dyan, wait lang. Pakita ko nga sa inyo yung vlog mismo ni sino ba Hidarian. Na mismong nagpunta doon, mga kababayan. At may mga nakausap na iba sa mga nakakaalam ng kaso nitong si Duterte na talagang mabigat nga, mga kababayan, kaya game over na. Ibig sabihin, talagang mahihirapan ang kampo ni Sara Duterte na idepensa yung kanyang tatay at maibalik sa Pilipinas. Wait lang, pakita ko sa inyo. Eto pakinggan nyo mabuti to, mga kababayan. Dito. Yan. Kasi sabi dito, Digong in ICC, game over na. Eto. Our blend, Jollibee Iced Mocha. Grabe. Get that vibe with our blend of rich coffee and So, the term airtight was not used, but for me, parang ganun na rin. Kailangan daw maghanda yung team ni Digong. Yan, Talagang alanganin na talaga. So, pakinggan nyo to, The reason why binigyan hanggang September, layo medyo 5-6 months, diba?
Because talagang kailangan daw maghanda yung team ni Digong. Talagang alanganin na talaga. Sobrang mabigat daw yung mga kaso, guys. So, the term airtight was not used. But for me, parang ganun na rin. Yung issue ng jurisdiction mukhang malabo talaga. As far as the understanding of the court here is concerned. Yung mga sources natin dito, pinagtawanan. Sino yung abogado na kinuha nila Amy Marcos sa Senado? Yung i-google mo, wala kang halos mahanap. No, you know, no matter how many charlatans or... yung si Pineda. Kasi di ba si Pineda pinagsalita ni Amy Marcos, mga kababayan, tapos ipinapaliwanag na illegal daw. Sinasabi na parang illegal yung mga pag-aresto kay Digong, etc. Kita nyo, sinasabi dito, pinagtawanan nga lang daw eh. Mga nobody, non-legal luminaries ang hanapin ng mga kaibigan natin dyan. I think former Judge, ICC Judge Raul Pangalangan made it absolutely clear, guys. Diba? Made it absolutely clear na wala nang pake yung ICC, yung circumstances. In fact, interestingly, I got also some very juicy information on the logistics at bakit na-delay yung proper time and proper context. So I was able to also gather from my sources logistics information. So hindi ko na kailangan kukulitin si General Torre or siguro yung DOJ Secretary. But from my own sources, I was able to confirm yung logistics. Bakit nagkaroon ng delay? All I can say is walang kinalaman sa Dubai yan. Yun na lang. Okay? All I can say for now is walang kinalaman sa Dubai yun. Yung delay na yan. Hindi kasalanan ng Dubai yan. Kasi I initially presumed the fact that Dubai is not part of ICC and Dubai has a very good relationship with a couple of head of states who faced warrant of arrest recently or ICC. Kala ko yun yung nag-complicate. Yung pala hindi. So na-confirm ko it was another destination that created complications. Again, in due time, isulat natin lahat yan. I will write down all of those things. Ayan mga kababayan bakit binigyan ng mahabang panahon ng International Criminal Court, mga kababayan, itong kampo ni na dating Pangulong Duterte para makapaghanda? At bakit hindi kinuha ni Sara Duterte itong si Harry Roque? Kasi mabigat yung kaso na kakaharapin ni Duterte. Gaya nga po ng sabi ko kahapon, di ba sinasabi ng mga taga-suporta ni Digong na wala namang alam yung iba, na lagi nilang sinasabi, hindi, pocho-pocho lang yung kasong yan. Ano yan, madali lang yan. May ibabalik ni Sara dito sa Pilipinas si dating Pangulong Duterte. Asa pa kayo? Kasi nga maliwanag naman mabigat yung mga kasong kakaharapin ni dating Pangulong Duterte, kaya kailangan ni Sara ng magagaling na abogado. Yan ang totoo dyan. Kaya nga hindi kinuha si Roque. Di ba kahit pinagpipilitan ni Harry Roque yung kanyang sarili, na kahit libre na nga kahit libre na nga lang, mga kababayan, at wala ng bayad, bakit di pa rin siya kinuha? Kasi nga kailangan nila ng dekalidad na abogado dahil wala silang tiwala kay Harry Roque. Hindi nila alam kung maipupush ba ni Harry Roque, maipapanalo ba etong kaso ni dating Pangulong Duterte. Kung yung mga magagaling na abogado yung makukuha nila, possible na maipanalo pa. Kaso nga lang ang problema, sobrang mabibigat yung kaso na kakaharapin ni dating Pangulong Duterte. Kaya nga sinasabi dito, parang game over na. Diba? Kaya yung mga taga-suporta ni Digong dyan na wala namang gaanong alam, kayo, manalangin kayo, ipagdasal nyo na sana maibalik ng Pilipinas, may uwi ng Pilipinas at maabsuelto sa mga kaso niya. Baka pakikinggan kayo ng ating Panginoon after bastusin ni dating Pangulong Duterte ang Diyos. Ano po, anyway, mga kababayan, ngayon balik tayo dito. Balik tayo dito. At habang naghahanda ang Duterte Camp sa ika-80 kaarawan ng dating Pangulo, ang mga hindi sang-ayon sa war on drugs ay may inihanda ring sorpresa sa araw na iyon. Yan! Dito sa Europa o sa Netherlands, but all across the globe, yung nalalapit na birthday ni dating Pangulong Duterte, ngayong darating na March 28, ay nagkakasa ng isang Global Day of Action. Panawagan para sa tuloy-tuloy na pagpapanagot kay Duterte. Sa September 23 pa ang susunod na pagharap ng dating Pangulo sa ICC. Cheryl, sa September pa nga, talagang gugulong yung pagdinig sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa The Hague. Kaya lang, kailangan natin talagang
Sabi dito, doon may fair trial. Tama. Yun po yung pinupunto natin eh. Kaya nga pag naando doon, hiniring si dating Pangulong Duterte, hindi uubra yung mga padri-padrino system. Eh bakit ba nagpupumilit itong si Sara na ibalik sa Pilipinas? Dito na lang usigin mga kababayan. Sino ba naman ang mag-uusig dyan? Dating presidente ng Republika ng Pilipinas. Sino ang maglalakas ng loob na maghatol dyan na may sala? Medyo magtanong-tanong na doon sa kanyang defense panel ng mga ng mga impormasyon kung paano tatalakayin ito. Lalo na at nagbigay na nga over the weekend ang ICC ng schedule sa defense at saka doon sa project panel na may deadline ng April 4 at saka April 11 para mapresenta nila yung mga ebidensya at para na rin yung mga isasabit ng mga pangalan ng mga witnesses ay maprotektahan na sila ngayon pa lang. Cheryl. Maraming salamat, Joey Francisco. Mga kapatid. Ayan, napakaliwanag naman mga kababayan ha. 'Di ba may binanggit itong si Sara Duterte na bakit kailangan daw mag-resign kasi nga daw hindi na daw nakakapag-isip ng tama at hindi na daw kayang mamuno. After niyan mga kababayan, after po niyan, kasi 'di ba sinagot niya ni Attorney Claire? Sinagot na Attorney Claire na kanino bang kapakinabangan kapag bumaba sa pwesto itong si PBBM. Eh di ba ang makikinabang niyan si Sara Duterte? Hindi naman ang mamamayang Pilipino. Ang unang makikinabang niyan, walang iba kung hindi po si Sara. Eh ngayon eto, naglabas ng pahayag kanina, eto pong ANC interview nila kay Sara Duterte na kung saan sabi ni Sara Duterte wala naman daw siyang binanggit na PBBM na mag-resign mga kababayan. Wala naman daw siyang binanggit na pangalan. Ginagawa ngang uto-uto yung mga taong naniniwala sa kanya. Vice President Sara Duterte denies ever asking President Marcos Jr. to resign. During a recent gathering with her supporters in the Netherlands, the Vice President said a leader should resign from one's post if he or she fails to show the people that he or she can think clearly. Malacanang reacted to her statement by asking who will be the first to benefit if the president steps down. Kaya nga 'di ba maliwanag yung sinabi ni Attorney Claire, sino ba makikinabang kapag si PBBM bumaba sa pwesto? Lalo na at si Sara Duterte nananawagan na dapat mag-resign na, gawa nga ng hindi daw nakakapag-isip ng tama at hindi naman daw marunong mamuno. Eh sino ba makikinabang kapag bumaba si PBBM? Natural si Sara. Kapakinabangan ni Sara ng malaki. 'Di ba mga kababayan? Kaya nga wag na nilang gawing uto-uto ang mamamayang Pilipino kasi ang mga tao ngayon matatalino na eh. Wala ako sinabi kahapon na BBM resign. Napaka-klaro nun na hindi ko siya wala ko sinabi kahapon na BBM resign. Hindi ko yan ever sinabi na sino ba yung leader na pinatutungkulan mo? Sino ba leader ng Pilipinas? Si PBBM. Sino ba yung isinisigaw ng mga taga-suporta mo na bumaba sa pwesto, mag-resign? Marcos resign. Si PBBM. Tapos ngayon sasabihin mo, hindi si PBBM pinatutungkulan mo. Gagawin mo pang uto-uto yung mga taong nakapaligid sa'yo. Wala ko sinasabi ever na dapat mag-resign si BBM. Ang sinabi ko lang kahapon, sabi ko kung nananawagan kayo ng BBM resign, bigyan nyo ng rason kung bakit yan ang panawagan ninyo sa kanila. Hindi yan yung sinabi mo. Hindi yan yung sinabi mo, Vice President. Ang sabi mo, bakit kailangan mag-resign? Kasi kung hindi na marunong kung hindi na nakakapag-isip ng tama at hindi na marunong mamuno, talagang kailangan mag-resign. Yun ang sinabi mo, hindi yung ganyang. Eto mga kababayan, halos katulad lang din ng mga vlogger niya. Diba yung mga vlogger niya, ano yung sinabi? Nung lantarang nagsalita na nagwa-water cannon ng Pilipinas. Diba nilagyan ng pwede mag-water cannon ng Pilipinas. Nilagyan ng dinugtungan. Ngayon naman mga kababayan, iniiba naman ni Sara Duterte yung sinabi niya. Magbigay daw ng dahilan kung bakit daw dapat mag-resign etong si PBBM. Hindi naman yan yung sinabi niya eh. And then I gave them examples. So yun lang naman ang sinabi ko. Sabi ko sa mga tao, pag nanawagan kayo ng BBM resign, dapat sabihin ninyo kung bakit. Kita nyo, di ba? The Vice President also clarified her remarks where she drew a ito pa, pakinggan nyo pa to. Biglang binawi mga kababayan yung sinabi niya about doon sa nangyari kay Ninoy. Eto klaruhin lang natin. Hindi po ikinukumpara ni Sara Duterte or inihahalin tulad ni Sara Duterte etong si Digong dito kay Ninoy.
ang inihahalin tulad ni Sara Duterte yung nangyari kay Ninoy na baka possible na mangyari kay Digong. Magkaiba yun mga kababayan ha. Kaya yung sinasabi ng mga vlogger ni Duterte, hindi naman naging presidente si Ninoy. Paano sinasabing inihalin tulad? Totoo naman nga. Pero mga kababayan, ang pinag-uusapan kasi dito, yung nangyari kay Ninoy na possible daw na mangyari kay Duterte. Ang tanong, sino may possible na gumawa niyan or magpagawa niyan? Di yung nagsasabi, di ba? Comparison between democracy icon Ninoy Aquino and her father. Binabasehan lang natin is kung ano yung nangyari noon. Nakita naman natin yung nangyari noon. Hindi naman na mabura kung ano yung nangyari sa kaysaysayan. At ito ay nagpapakita kung ano yung kapasidad or capacity nila to do these kinds of things. Including... Isa kasi yung gusto niyang palabasin dyan mga kababayan, na ang mga Marcoses kaya magpatumba katulad nung nangyari dati kay Ninoy Aquino Jr. Pero kung tutusin talaga mga kababayan, gaya nga po ng paulit-ulit kung sinasabi, dalawang presidenteng Aquino na yun nagdaan pero hindi po nila napaimbestigahan yan. Ibig sabihin mga kababayan, ibinauna po nila sa limot yan at hindi na nila pinabuksang muli yung kaso. So kung ikaw ba naman, lalo na itong si Sara Duterte, hindi nga natin nakita itong dumalaw sa puntod ni Ninoy Aquino Jr., kung yung pamilya nga nire-respeto yung pagkawala ng isang miyembro ng pamilya nila at ayaw ng pag-usapan, ikaw nga na hindi mo man lang dinadalaw doon sa puntod, tapos gagamitin mo ng gamit na gamit, konting respeto lang doon sa pamilya. Diba? Eto na nga lang mga kababayan, salitang pagrespeto doon sa pamilya, hindi pa niya alam. Kita nyo, iba yung sinasabi niya dito. Gusto niya kasing palabasin na baka pag umuwi ng Pilipinas si dating Pangulong Duterte, maipilit nilang maiuwi ng Pilipinas, baka ipatumba din ni PBBM katulad nung ginawa ng ama ni PBBM dito daw po kay Ninoy Aquino Jr. Pero napakaliwanag naman din kasi mga kababayan na walang may alam kung sino ang nagpatumba kay Ninoy Aquino Jr. noong mga panahon na yon. At dalawang Aquino na yung dumaan pero hindi po nila pinaimbestigahan yan. Dalawang presidenteng Aquino na yung dumaan, hindi nila pinaimbestigahan yan. Tapos isang Duterte lang na kumukuha ng simpatya at nagtatangkang mambudol ang gagamitin ng pangalan ng mga Aquino para sa pangsariling interes. Konting respeto sa pamilyang Aquino. That extraordinary rendition where they took the former president from Philippine soil and brought him to The Hague. Hindi naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagsasabi na magiging Ninoy siya, Aquino. Ang nagsabi nun ako. Kasi nga, possible na baka ikaw ang gumawa niya sa tatay mo. Diba? Biruin niyo mga kababayan na hindi po hahayaan ng presidente na maulit yung nakaraan. Nakuha niyo yung pinupunto mga kababayan, hindi hahayaan ng presidente yan. Kasi unang-una, kahit na ganun na ang nangyari, kahit na ang alam natin mga kababayan, ang Aquino at saka ang Marcoses, talagang magkalaban sa politika, kita nyo naman, yung ginawang pagrespeto ni PBBM sa puntod ng mga Aquino na kung saan, ito pong si PBBM, nag-alay pa ng mga bulaklak sa puntod ni Ninoy, Cory at Noynoy Aquino. Mga kababayan, kasi kung babasahin po natin ito inilalaman ng article galing po sa balita, sinasabi dito na nag-alay ng bulaklak si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga puntod ni na dating Senador Ninoy Aquino, dating Pangulong Cory Aquino at dating Pangulong Noynoy Aquino sa paggunita ng undas nitong Biyernes, November 1 mga kababayan. Kung titingnan ninyo, eto nga si PBBM nagbibigay pa ng pagrespeto sa pamilyang Aquino. Samantalang may isang Duterte na kumukuha lang ng simpatya, ang gagamitin ng paulit-ulit yung mga taong matagal nang namayapa. Diba? Kaya nga po lagi natin sinasabi, konting respeto lang dun sa pamilyang Aquino na ibinauna nga yan mga kababayan sa limot. Ibig sabihin, ayaw na nilang pag-usapan yan. Inirerespeto na nila yung mga kaanak nila na namayapa na. At dahil lamang dito kay Sara Duterte, muling nabubuksan at napapag-usapan yung mga ganyang bagay na kahit minsan ay hindi naman natin nakita na bumisita man lang sa puntod ng mga Aquino para gamitin ng paulit-ulit etong mga Aquino mga kababayan. Para masabi na magamit niya ng paulit-ulit itong mga Aquino. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Hindi si Pangulong Duterte. Those were my fears for the life of my father based on history. Let me be clear that President Duterte wants to go home. Wants to go back to Davao City. Ayan
Kineclare niya mga kababayan na si dating Pangulong Duterte daw was to go home. Di tingnan natin. Tingnan natin kung maibabalik nila sa Pilipinas etong si dating Pangulong Duterte. Ano po, so ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, bukod dyan, sa paggamit ni Sara Duterte, nagsalita po yung mga mismong mga sumusuporta kay Ninoy Aquino at kinukundina nila etong paggamit ni Sara Duterte at paghalintulad sa nangyari kay Ninoy Aquino sa possible na mangyari kay dating Pangulong Duterte. Sabi dito mga kababayan, ito daw. Ang nag-post po nito etong Atoms. Tama ba? Oo, etong August 21 movement. Yan po yung nag-post mga kababayan. Sabi dito, Digong can never be Ninoy. Kahit kailan ito daw si Duterte ay hindi magiging katulad nitong si Ninoy. Kasi nga, para dun sa mga taga-suporta ni Ninoy Aquino, etong si Ninoy Aquino ay bayani. At etong si Duterte naman, tagalabag ng karapatang pantao na mga kababayang Pilipino po natin. Ibig sabihin mga kababayan, etong si Ninoy Aquino para dun sa kanyang mga taga-suporta ay ama ng demokrasya. Ibig sabihin, bayani para sa kanila. At ito namang si Duterte para sa mga taga-suporta ni Ninoy Aquino, tagalabag ng karapatang pantao ng mga kababayang Pilipino po natin. Ibig sabihin, tagapagpatumba ng mga kababayang Pilipino natin. So sabi dito, bumuwelta ang August 21 movement o itong hashtag Atom sa pagkumpara ni Vice President Sara Duterte sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa yumaong senador na si Ninoy Aquino. Sa isang pagtitipon sa Netherlands, ibinahagi ng bise na binalaan niya ang kanyang ama na baka matulad siya kay Aquino kapag pumilit siyang bumalik sa Pilipinas. Nakadeten ang dating Pangulo sa International Criminal Court, ICC Detention Center dahil sa kinakaharap na kasong crimes against humanity kaugnay ng madugong pakikipaglaban po nila sa ipinagbabawal na bato. So sabi dito, giit daw ng grupong Atom, malayo ang pagkakaiba ng dalawa. Umuwi si Aquino noong 1983 para ibalik ang demokrasya sa bansa habang gustong umuwi ni Duterte para takasan ang pananagutan sa ICC. Ayan, napakaliwanag naman. Mga kababayan, si Ninoy Aquino daw para sa kanyang mga taga-suporta umuwi para daw po ipaglaban itong demokrasya ng Pilipinas. Si Duterte naman gustong umuwi ng Pilipinas para pagtakpan yung kanyang mga kasalanan at para pagtaguan at takasan itong kanyang pananagutan dito po sa International Criminal Court. Tama nga naman kasi masyadong gamit na gamit mga kababayan sa totoo lang ng kampo ni dating Pangulong Duterte ito pong pagkawala ni Ninoy Aquino Jr. mga kababayan. Kasi di ba ito ginamit na rin ni Sara Duterte to nung mga panahon na ini-interview siya na kung saan ang gusto niyang palabasin ang mga Marcoses na nagpatumba dito kaya Ninoy Aquino Jr. And then ngayon, ginamit na naman niya na baka pag umuwi daw ng Pilipinas ang kanyang ama ay matulad daw mga kababayan dito daw kaya Ninoy Aquino Jr. Ang gagawa lang niyan, eto alam nyo, laging sinasabi ni Sara Duterte, ang possible na gumawa lang niyan mga kababayan para makakuha ng simpatsya, walang iba kung hindi si Sara din. Kasi sa kanyang bibig nang galing yan sino ba naman mga kababayan, si Presidente Marcos, para gawin yan kay dating Pangulong Duterte. Maliwanag nga ang mandato ng Presidente, kahit nga sa ipinagbabawal na bato, na ayaw po niyang magkaroon ng madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato. Tapos palalabasin ng kampo ni Sara Duterte na kapag umuwi si Digong ay possible na mangyari yung katulad sa nangyari dito kay Ninoy. Napakalayo naman po mga kababayan. At saka si Duterte hindi na naman makakabalik ng Pilipinas yan hanggat hindi lumalabas ang desisyon ng International Criminal Court.